The Way of the Dragon Chapter 11-20. Nabigla si Zephyr nang mapansin ang kakaibang enerhiya. Agad niyang pinagtuunan ng pansin ang penomeno. Kusang lumabas sa kanya ang isang malakas na ungol, hindi, isang dagandong, isang sigaw ng digmaan na parang dragon na umalangaw-ngaw sa buong kagubatan. Ito ba'y isang kaliskis? Sa wakas, napagtanto ni Zephyr kung ano ang kanyang nakikita, isang kaliskis ng dragon. Bahagya lamang itong nakikita, isang proyeksyon ng kanyang mga enerhiya, kung saan nagmumula ang malakas na kapangyarihan ng dragon. Oh, ito'y maganda. Ang aking kapangyarihan ay sa wakas ay nagsimulang magkaroon ng anyo. Ito ang una sa marami. Halos hindi mapigilan ni Zephyr ang kanyang kagalakan. Saglit niyang nadama na parang hindi siya karapat-dapat sa sinauna at makapangyarihang ito. Ang pagkadalubhasa sa daan ng dragon ay nagpapahintulot sa gumagamit na maging dragon. Nagsisimula ito sa isang kaliskis, pagkatapos ay tuluyang nagiging isang maalamat na nilalang, ang pinakamalakas sa lahat, isang dragon. Kahit na isang kaliskis lamang ito, lubos pa rin itong pinapalakas ang depensa ng gumagamit, isang kakilakilabot na kapangyarihan nga naman. Gayunpaman, ito ay halos isang kaliskis lamang, isang maikling proyeksyon, ang aking mga enerhiya ay hindi pa sapat na malakas upang lubos na may sama at mapagtanto ang isang ganap na kaliskis ng dragon. Kung hindi ko ito madadalubhasa sa lalong madaling panahon, hindi na ako lalakas, bamantong hininga si Zephyr matapos kumalma. Kailangan kong magtrabaho at mag-ensayo ng husto, ang daan tungo sa pagiging dragon ay isang daan na dapat kong tahakin ng mag-isa. Maliban na lang kung, itinuon ni Zephyr ang kanyang tingin sa abot tanaw at tumitig sa isang hanay ng mga bundok, na nagkaroon ng isang epiphany. Kahit na siya ay nasa lupain ng Khan, hindi lahat ay pag-aari ng Khan. Ang burol na ito ay bahagi ng isang malawak na hanay ng mga bundok, na halos hindi pa nasisiyasat, halos hindi pa nararating. Ito ay puno pa rin ng mga mapanganib na hayop at hindi maipaliwanag na mga panganib. Hanggang ngayon, walang sinuman sa lungsod ng Starlight ang may kapangyarihang lubos na masakop at tuklasin ang hanay ng mga bundok. Kung tama ang alaala ko sa aking nakaraang buhay, sa isang lugar sa loob ng hanay na ito ay ang kailangan ko upang matulungan akong lumikha ng aking mga kaliskis. Bulalas ni Zephyr, muli niyang naisip ang mga kapangyarihan na maibibigay ng isang dragon. Ang pagsakop sa kapangyarihan ng isang dragon ay magpapahintulot sa sinuman na maging ang pinakamalakas na mandirigma na nabuhay, isang mandirigma na walang kapantay, na tadhana na magkaroon ng matinding, maalamat na mga labanan. Sa kanyang nakaraang buhay, sinundan ni Zephyr ang kanyang guro at naglakbay sa mga lupain. Nakita na niya ang lahat ng estilo at kapangyarihan. Wala nang bago sa kanya ngayon. Nakalulungkot, sa kanyang nakaraan, ang kanyang mga reserba at mga daanan ng enerhiya ay lubhang nasira, hindi na siya makapag-aral o makapag-ensayo habang pinapanood niya ang mga ito na may mapanghangang ambisyon. Sa palagay ko gagamitin ko ito. Naisip ni Zephyr ang isang galaw Earthquake Fist. Ang Earthquake Fist ay isang karaniwang ginagamit na galaw, kadalasan itong hindi pinapansin bilang isang mababang antas na kasanayan, gayunpaman, alam ni Zephyr ang halaga nito. Upang maging mas tumpak, ang Earthquake Fist ay dapat na unang kilala bilang Earth Shatterer. Yaong mga lubos na nagkadalubhasa sa Earthquake Fist lamang ang maaaring magpatuloy sa pagtuklas sa mahiwagang galaw na Earth Shatterer. Sa kasamaang palad, hanggat maaari, maraming mga practitioner ang hindi kailanman nakamit ang pagkadalubhasa sa Earth Shatterer, madalas nilang itinuturing ang nauna nito bilang walang iba kundi karaniwang basura. Kung hindi dahil sa dating guru ni Zephyr, kahit siya ay hindi rin ituturing ang Earthquake Fist bilang walang iba kundi karaniwang basura. Dahil sa aking kasalukuyang kalagayan, ang Earthquake Fist ang pinakaangkop sa akin, naisip ni Zephyr, ang mukha ay puno ng determinasyon. Sinimulan niyang buhayin ang mga hakbang sa kanyang isipan, nadarama ito sa kanyang sarili habang dinadaanan niya ang mga intuition na kinakailangan sa kanyang katawan. Pagkaraan ng ilang sandali, ngumiti si Zephyr, at nagsimulang gumawa ng mga pisikal na hakbang, sa bawat hakbang, ang lupa ay umuga. Ang Earthquake Fist ay isang kasanayang medyo clumsy, gayunpaman, binigyan nito ang gumagamit ng napakalaking lakas, ang bawat pagtulak ng kamao ay maaaring batasin ng hangin, na lumilikha ng malakas na pagsabog ng tunog, na parang nanginginig ang lupa sa paligid nila. Lumipas ang gabi, nang magbukang liwayway, may hangin na dumampi sa mga burol sa likod ng tahanan ng Khan. Isang likhaing anino ang mabilis na dumaan sa mga halaman, ang makakapal na mga palumpong ay walang nagawa upang hadlangan siya. Kasunod ng sipol ng kanyang mga galaw, bigla na lamang huminto si Zephyr at natagpuan ang kanyang sarili na nakatayo sa isang malaking bato. Tanggapin mo ito. Naramdaman ni Zephyr ang paglipat ng kanyang enerhiya sa kanyang kanang kamay at agad na bumuo ng isang malaking kamao, walang awang ipinadala ito sa bato. Yugyugan mo ang iyong sarili sa harapan ko. Isang malakas na pagsabog ang sumunod, at isang kakilakilabot na paggiba ang narinig. Nang hamupa ang alikabok,
ang nakita lamang ni Zephyr ay isang malaking butas sa bato. Muling huminga si Zephyr, at sunod-sunod na pinagsusuntok ang bato. Nang matapos ang kanyang sunod-sunod na suntok, tinitigan ni Zephyr ang masalimuot na mga bitek na pumalibot sa bato, daan-daan kung hindi man libo-libong manipis na mga bitek ang nakaukit sa bato bago ito gumuho at naging alikabok. Ang earthquake fist ay maaaring mukhang simple, ngunit tiyak na mayroon itong malakas na suntok, sinumang matalino ay matatakot sa mga may hawak nito. Tumango si Zephyr habang ang kanyang mukha ay napuno ng tuwa. Bukod pa rito, kapag naperpekto ko na ito, ang Earth Shatterer ang sisira sa lahat sa aking harapan. Sa aking kasalukuyang kalagayan, kaya ko pang labanan ang mga mandirigma na may lakas na antas 7. Kapag naperpekto ko na ang Earth Shatterer, maging ang mga mandirigmang may lakas na antas 8 ay hindi na magiging problema. Sabi ni Zephyr, isang malaking ngiti ang nakapaskil sa kanyang mukha. Gayunpaman, nanatili siyang kalmado dahil alam niya ang mas mabuti. Si Lincoln ay nagtago na sa mga nakaraang araw, sinusubukan niyang maabot ang isang bagong antas ng agility. Kung magtatagumpay siya, masisira ang mga plano ni Zephyr. Bagamat ang strength at agility ay magkaiba ng ranggo sa isang pwesto, ang kanilang pagkakaiba sa lakas sa labanan ay langit at lupa. Kailangan kong magsikap pa, sabi ni Zephyr na may nakakuyong na mga ngipin at kamao, ang puso ay puno ng determinasyon. Lumipas ang panahon gaya ng dati, at tumindi ang pagsasanay ni Zephyr habang lumilipas ang mga araw. Ang kanyang pagsasanay ay naging mas matindi, kaya't ginamit pa niya ang talon upang palakasin ang kanyang sarili at magsanay ng husto. Gayunpaman, nang dumating ang ika-9 na araw, hindi nagsanay si Zephyr. Dumating si Louis dala ang balita. Sa kubo ni Zephyr, magalang na yumukod si Louis sa kanya, gaya ng dati, ang lalaki ay natatakot sa taong nakatayo. Bagaman si Zephyr ay nasa antas 6 pa rin ng strength, ang aura na nakapalibot sa kanya ay nagpapahiwatig ng iba. Maling-mali, lumalakas na siya. Naisip ni Louis habang tahimik na pinupuri ang kanyang naunang desisyon. Ano iyon, Louis? Kalmadong tanong ni Zephyr. Ginoo ko, ang sasabihin ko ay malapit na kaugnay sa inyo. Ang mga mata ni Louis ay sa wakas ay nagpakita ng kaunting paggalang, kahit na may bahid ng takot. Oh, naging mausisa si Zephyr at hinayaan siyang magpatuloy. Ginoo ko, dapat ninyong malaman, ang dakilang Khan ay minsang nagpakasal sa isang manliligaw para sa inyo noong kayo ay bata pa. Ang pangalan niya ay Aurora, tagapagmana ng Angkan Greenwood ng Euphoria. Alam ni Zephyr ang pangalang iyon, kilala niya ang taong iyon. Sa kanyang nakaraang buhay, nakilala ni Zephyr si Aurora. Gayunpaman, noon pa man nang mawala ang lahat ng paggalang sa kanya ng kanyang mga kababayan, ito ang nagpatibay sa kanya bilang katatawanan ng Khan. Dumating na siya, hindi ba, sumikat ang araw, at ang buong angkan ng Khan ay nagising at naghahanda para sa pagdating ni Aurora. Ang mga tagapaglingkod ay naghanda ng isang masaganang piging, lahat ay abala. Ang ganitong malaking piging ay isang bihirang tanawin, maging ang itinakwil na si Zephyr ay inanyayahang dumalo. Ang malawak na bulwagan ng Khan ay puno na nang dumating si Zephyr. Nakaupo sa pinakamarangal na pwesto ay isang lalaking may edad na, maayos ang pananamit at mukha. Ngunit ang ngiti niya ay nawala nang makita si Zephyr. Siya si Mist Khan, ang rehente. Sa kaliwa niya ay ang kanyang mga tauhan, samantalang sa kanan ay isang grupo ng mga taong iba ang kasuotan. Hindi sila mga Khan. Sa hanay na iyon, nakaupo ang isang dalagitang May 16 na taong gulang, na may nakakamangha ang ganda. Elegante ang kanyang tindig, at ganoon din ang kanyang pagdadala ng sarili. Lahat ng lalaki sa silid ay nakatingin sa kanya. Aurora Greenwood. Nang makita si Aurora, hindi mapigilan ni Zephyr ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Kahit na siya mismo ay isang karapat-dapat na manliligaw, aminado siya na ang ganda ni Aurora ay tunay na nakakaakit, walang makakahambing. Nakatayo si Zephyr sa likuran ng bulwagan, iniiwasan ang atensyon, ngunit ang kanyang espesyal na ugnayan ay magdadala pa rin ng atensyon. Sa kanila, isang 20 taong gulang na lalaki ang nang-asar kay Zephyr nang makita siya, "Hoy, hindi ba to yung bastardo na si Zephyr? Aaminin ko, malakas ang loob mo para pumunta rito." Nang marinig ang panunukso, bumantong hininga si Zephyr at tumingin sa nang-asar. Paano ko naman hindi gagawin? Paano ko naman hindi pupunta nang malaman kong narito rin si Pak Khan? Si Pak Khan, ang anak ni Mist. Dahil ang kanyang ama ay rehente na, inangkin ni Pak ang titulo bilang bagong tagapagmana ng Khan. Natigilan si Pak nang makita ang kalmado ni Zephyr matapos siyang murahin, ngunit hindi nagtagal ito. Bastardo, tigilan mo na ang pangangarap Zephyr, ako na ang bagong tagapagmana. Isang bastardo na gaya mo ay dapat alam ang kanyang lugar, paano mo ako kakausapin ng ganyan? Hindi na nanunukso si Pak, nagbabanta na siya kay Zephyr. Malakas at malinaw ang kanyang mga pagbabanta, at nakakuha ito ng atensyon ng lahat. Nang makita si Zephyr, hindi mapigilan ni Aurora ang pagngiti.
Haha, Ginang Greenwood, mahigit 10 taon na rin ang nakalipas simula noong huli tayong nagkita, hindi ko akalaing magiging ganito kaganda ka, puri ni Mist, bago niya sinama ng tingin si Puck. Ginookan, sobra na po kayo. Masayang sagot ni Aurora, ang kanyang boses ay kasing lambot ng musika, ngunit walang gaanong init. Hindi nasiyahan si Mist sa pagiging malamig ni Aurora Greenwood sa kanya. Anuman ang kanyang nararamdaman, nagpakita siya ng pagiging palakaibigan, narinig ko raw na nag-aral si Ginang Greenwood sa isang academy, totoo ba iyon? Nang marinig ito, nag-ingay ang buong bulwagan. Nagulat ang mga matatandang kan, malaking balita ito. Ang mga academies ay mga lugar kung saan nagtitipon ang mga dakila. Isang mahabang pamana na mas matagal pa sa karamihan ng mga angkan. Tama po kayo, nag-aaral po ako sa Boundless Academy simula 3 buwan na ang nakakaraan. Lahat ay nagtinginan kay Aurora na parang hindi makapaniwala. Ang Boundless Academy. Talaga bang Boundless Academy? Isa sa 5 pinakadakilang institusyon. Hindi ka panipaniwala. Karamihan ay nahihirapan ng mag-enroll sa isang ordinaryong academy, ngunit si Ginang Greenwood ay nakapag-enroll sa Boundless Academy. Ang Boundless Academy ay tumatanggap lamang ng mga taong may pambihirang talento. Si Ginang Greenwood ay dapat na isang henyo. Anghel at demonyo siya. Habang nakikinig, naisip ni Zephyr na ang pagiging nasa isang academy, lalo na sa 5 pinakadakila, ay hindi naman pala kagaya ng inaakala. Binabati kita, Ginang Greenwood. Puri ni Mist, ang kanyang tono ay kapansin-pansing nagpakumbaba. Alam ni Mist na ang pag-enroll sa Boundless Academy ay hindi isang madaling bagay. Sa totoo lang, mayroon akong matagal nang aasikasuhin. Sabi ni Aurora, ibinaling ang tingin kay Zephyr, naguguluhan si Mist, ngunit agad siyang ngumiti, Zephyr, halika rito. Hindi makapaniwala, ang karaniwang malamig at masungit na si Mist ay bumati kay Zephyr ng may pagmamahal at pagtanggap. Nais kong makausap siya ng pribado. Tumayo si Aurora at malamig na nagutos. Hindi maglalakas loob si Mist na tanggihan ang kahilingan niya, at dali-dali itong pinayagan, syempre, Zephyr, si Ginang Greenwood ay isang mahalagang panauhin, pakitunguhan mo siya ng mabuti. Sa isang maliit na terasa, sinuri ni Aurora si Zephyr bago siya malamig na nagsalita, alam mo kung bakit ako nandito, hindi ba? Ngumiti ng bahagya si Zephyr, oo, alam ko. Nandito ka para kanselahin ang kasal natin, hindi ba? Sa kanyang nakaraang buhay, lubos na nasasaktan si Zephyr, ngunit hindi, kalmado at kontrolado lamang siya. Nabigla si Aurora sa kalmado ng lalaking nasa harapan niya, hindi ka ba galit? Hindi mo ba ako kinaiinisan? Tanong niya, hindi niya mapigilan ang pagtitig kay Zephyr nang may pagtataka. Bakit naman ako magagalit? Kung hindi tayo para sa isa't isa, edi ganun na lang. Bukod pa rito, iniligtas mo pa nga ako sa kahihiyan ng pagkansela nito sa publiko, dapat nga kitang pasalamatan, sagot niya, habang pinagmamasdan ang ganda ng taong nasa harapan niya. Maganda nga si Aurora, ngunit kahit na ganoon, wala siyang maramdaman. Ganoon ba talaga ang iniisip mo? Tanong muli ni Aurora, hindi sigurado. Bago siya dumating, pinag-isipan niya ang masamang epekto ng pagkansela ng kanilang kasal, kung ano ang mangyayari kay Zephyr. Nag-isip pa nga siya ng isang angkop na paliwanag para mapagaan ang suntok. Ngunit hindi niya inisip na magiging kalmado ito, kaya't wala siyang ideya. Sa sandaling ito, nakaramdam si Aurora ng kaunting interes sa kanya. Napakagaling niya, bulalas ni Zephyr. Kahit na may sinaunang kapangyarihan siya, kinilala niya na si Aurora ang henyo na anak. 16 pa lamang siya at nakarating na sa isang antas na lampas sa inaasahan, wala siyang kapantay. Matapos ang kanilang pag-uusap, nagpatuloy sila sa pag-uusap ng ilang sandali bago umalis si Aurora pabalik sa bulwagan ng kan. Ito, kunin mo ang mga gamot na ito, sana'y makatulong ito sa iyong mga paglalakbay. Binigyan ni Aurora si Zephyr ng isang kahon na May 20th kristal na tableta. Wow, mga rejuvenating pills ba ito? Nanlaki ang mga mata ng angkan ng kan sa nakita, hindi makapaniwala sa nangyari. Ang mga tableta ay kulay puti na parang perlas, makinis ang ibabaw, at may magandang amoy, isang singhot lang ay sapat na para maibalik ang sigla ng isang tao. Ang mga rejuvenating pills ay itinuturing na isang mamahaling gamot, isang malaking tulong na sa mga mandirigmang may agility, lalong-lalo na sa mga mandirigmang may strength. Ang isa rito ay may halagang 20,000 gold pieces. At May 20th dito. Si Puck, lubos na nagulat sa puntong ito, habang si Zephyr ay nanatiling kalmado. Para kay Puck, si Zephyr ay hindi karapat-dapat sa mga kayamanang ito, kahit natanggapin niya ang mga ito, sigurado si Puck na madali niya itong makuha kay Zephyr. Naalala ni Zephyr ang kanyang kasalukuyang kalagayan, isang strength level 6, kung gagamitin niya ang mga gamot na ito, madali siyang makakarating sa strength level 9. Para sa isang tao na makarating sa strength level 9 sa lungsod ng Starlight, siya ay kilalang pinakamahusay na mandirigma.
Zephyr, bilasan mo at pasalamatan si Ginang Greenwood sa kanyang Reg-along biyaya. Napansin ni Mist ang hindi gumagalaw na labi ni Zephyr, at nagsimulang mag-alala. Alam niya na ang isang tableta ay lubos na mapapabuti ang lahat ng mandirigma sa Starlight, lalong-lalo na ang 20 sa mga ito. Si Mist mismo ay nasa Strength Level 9, halos umabot na sa Agility. Kung gagamit siya ng ilan sa mga gamot na ito, tiyak na makakalusot siya. Anuman, ang 20 rejuvenating pills na ito ay magiging isang malaking tulong sa kanya at sa kanyang anak na si Puck. Salamat, pero hindi na, kalmadong sagot ni Zephyr na may isang mapagpasalamat na ngiti sa kanyang labi. Ano, lahat ng naroon ay lubos na nagulat, maging si Aurora mismo ay nabigla. Zephyr, gago ka, nababaliw ka na ba? Regalo yan ni Aurora sa'yo, tapos tatanggihan mo. Si Puck, hindi mapigilan ang galit, ay sumigaw. Halos hindi na mapigilan ang sarili sa pag-agaw ng mga tableta. Napagtanto ni Aurora ang nakataya, matalino naman siya, at nagsisi sa kanyang ginawa. Mukhang hindi pala maganda ang pagtanggap kay Zephyr dito, kung alam niya ito kanina, ibinigay na niya ang mga tableta sa terasa pa lang. Sige, kung kailangan mo ng tulong, dalawin mo ako sa Boundless Academy. Sabi ni Aurora gamit ang mapagmalasakit na boses at iningatan ang kanyang mga table tasks. Si Puck ay lubos na nagngangalit, nakuyam ang kanyang mga kamao, mapula ang mga mata sa galit. Iniisip ni Puck ang pagpatay kay Zephyr doon din, pinagkaaitan siya ni Zephyr ng isang magandang oportunidad. Si Zephyr naman ay nanatiling kalmado. Kung wala si Aurora Greenwood, tiyak na binigyan na ni Puck si Zephyr ng leksyon. Aalis na ako, ituloy niyo na lang ang inyong ginagawa. Sabi ni Zephyr, sinaman niya ng tingin sina Mist at Puck bago umalis sa bulwagan. Louis, aalis ako sa tahanan ng Khan ng mga 2 buwan. Pakibantayan si Leia, kung may magtanong, sabihin mong umuwi siya para dalawin ang pamilya niya, tawag ni Zephyr kay Louis matapos bumalik sa kanyang kubo. Bakit, ano pong nangyari? Tanong ni Louis na may pekeng pag-aalinlangan. Kahit na hindi siya pinayagang makapasok sa bulwagan, nahulaan niya ang nangyari. Louis, may mahalagang misyon ako, kung gagawin mo ang iyong bahagi, sinisiguro kung may lugar ka sa tabi ko, paniniguro ni Zephyr. Huwag po kayong mag-alala Ginoo, paprotektahan ko si Leia gamit ang aking buhay, hindi ko kayo bibiguin. Tumanggo si Zephyr, kailangan na niyang umalis. Matapos niyang bigyan si Leia ng mga pamamaalam, dali-dali siyang umalis sa tahanan ng Khan. Lumipad si Zephyr sa makakapal na mga palumpong, nauunawaan ang pangangailangan para sa bilis. Tumakbo siya sa kagubatan na parang kidlat, kailangan na niyang makatakas. Kung hindi pa siya kinaiinisan ni na Mist at Puck noon, kinaiinisan na nila ngayon, at tiyak na sasaktan siya. Bilang isang gumagawa ng tableta, nauunawaan niya kung gaano kahalaga ang mga tabletang iyon. Para tanggihan ni Zephyr ang 20 rejuvenating pills nang walang pag-iisip, paano mapapatawad ni Mist ang kalupitang ito? Alam niya na kapag umalis na si Aurora Greenwood sa lupain ng Khan, susundan siya ni Mist ng kanyang mga tauhan. Kagaya ng kanyang inaasahan, hindi nagtagal pagkatapos umalis ni Zephyr, pinangunahan ni Puck ang isang grupo ng 10 lalaki patungo sa kubo ni Zephyr. Wala na yung bastardo. Ang nakita niya ay isang walang laman at sira-sirang kubo, hindi mapigilan ni Puck ang pagmumura. Hanapin ninyo siya. Tumakas siguro yung bastardo sa kagubatan, hindi pa siya nakakalayo. Hanapin ninyo siya at dalhin ninyo siya pabalik, gusto kong turuan ng leksyon ang gunggong na to. Lubos na nagngangalit si Puck dahil sa halos agarang pagkawala ng 20 rejuvenating pills. Opo, Ginoo, sagot ng kanyang mga tauhan habang agad na nagsimula sa kanilang gawain. Sa kanila, siyam ay nasa Strength Level 6, at isa ay Level 7. Ang pangkat na mangangaso ay ang personal na tauhan ni Puck, isang kagandahang loob ng kanyang ama. Sa kagubatan, tumakbo si Zephyr na parang hangin, parang palaso na nakawala sa pana. Ang bilis niya ay perpekto, halos hindi makita ang kanyang anino, lalong hindi ang kanyang silweta. Ito naman ang espesyalidad ni Zephyr. Nag-ensayo siya para dito, kapag nagkaroon na siya ng momentum, halos imposible nang maabyutin siya. Kailangan kong maging mas mabilis, hindi susuko si Puck ng ganoon kadali. Naisip niya habang binibilisan pa ang kanyang mabilis na takbo. Bigla, isang malakas na pagbagsak ang narinig sa likuran niya. Isang malaking puno ang bumagsak at yumanig ang lupa. Nandito na sila. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Zephyr, iniisip kung makakahanap pa ba siya ng pahinga. Mabilis siyang sumilong sa malapit na palumpong, maingat na nagtago sa pagitan ng mga tambo. Bagamat mahalaga ang Lightfoot sa kanyang pagtakas, lubos nitong nauubos ang kanyang tunay na enerhiya para magamit ito ng paulit-ulit. Kung mahuhuli si Zephyr ng walang sapat na tunay na enerhiya, hindi ito magiging maganda. Isang mabilis na kislap ng kumikinang na liwanag ang sumilay sa mga mata ni Zephyr, kasunod ang pag-crack ng balat ng puno, at paghampas ng mga baging.
Isang malaking puno ang bumagsak, at sa harapan nito ay isang lalaking may edad na, ang mga kamay ay nakakapit sa hawakan ng isang matalim na espada. Sa likuran niya, sumunod ang siyam pang lalaki, ang mga mukha ay puno ng pagkauhaw sa dugo, Linus. Naisip ni Zephyr matapos niyang suriin ang buong grupo bago tuluyang tumitig sa lalaking nagpatibag sa puno. Si Linus ang pinakamagaling na tauhan ni Puck, isang mandirigma na may malaking kasanayan, isang strength level 7. Sa aking kasalukuyang kalagayan, kaya ko sigurong labanan si Linus, ngunit kung lalaban ako sa 10 mandirigma ng sabay-sabay, tiyak na matatalo ako, hindi ko ito pwedeng ipagsapalaran. Pag-iisip ni Zephyr, nag-alinlangan si Zephyr ng kaunti, bago siya tumakbo ng mas malalim sa kagubatan. Nandyan siya. Nang makita si Zephyr, agad na hinabol siya ng 10 lalaki. Isang kislap ng liwanag ang sumilay sa kagubatan, at isang matalim na espada ang pumutol sa malaking puno sa tabi ni Zephyr. Naiiwasan ni Zephyr ang pag-atake ni Linus, ngunit ang ekspresyon sa kanyang mukha ay nagpapahiwatig ng kanyang gagawin. Ikaw na batang gago, ingatan mo ang iyong lakas, hindi ka makakatakas. Sumuko ka na at sumama ng tahimik, humingi ka ng tawad kay Master Puck, at baka mabuhay ka pa. Sigaw ni Linus, nayanig ang puso ni Zephyr. Magsitahimik ka nga. Sagot ni Zephyr habang binibilisan ang kanyang light foot technique, at tumakbo patungo sa isang burol. Nandun na ito, ang kanyang destinasyon, ang Feather Forest. Naging isang anino si Zephyr at iniwan ang kanyang mga humahabol na tulala. Tang ina, tumakas yung batang gago sa kagubatan. Nang makita ang anino ni Zephyr na unti-unting nawawala, nag-alinlangan ng 10 humahabol kung ano ang gagawin. Linus, papasok ba tayo? Tanong ng isa sa mga humahabol. Lahat sila ay tumitig kay Linus, naghihintay sa kanyang sagot. Huwag kayong tanga, yan ang Feather Forest, puno ng mga halimaw at kung ano-ano pa. Mga halimaw na mas malakas sa atin, hindi tayo pwedeng pumasok. Maingat na sagot ni Linus, hey, pumasok yung bastardo, hindi na siguro siya babalik. Pero para sigurado, mananatili tayo dito ng ilang sandali, napahinto siya, tumingin sa kagubatan. Sa loob ng kagubatan ay naninirahan ang isang malaking halimaw, isa sa mga pinakamalalaking halimaw sa mundo. Kakaiba ang hugis nito, ngunit may iba't ibang kakilakilabot na kapangyarihan, tulad ng kidlat na hininga, o hypnosis, malupit ang kanilang kalikasan, madalas na nagsasaya sa sadistikong mga epekto. Ang mas malalaking halimaw ay maaaring magkaroon ng anyong tao, na may kakayahang gayahin maging ang pinakamagagaling na mga teknik. Ang Feather Forest ay nasa tabi ng mga burol sa likod ng tahanan ng Khan, isang lugar na iniiwasan dahil sa panganib nito. Ang sandaling makatakas si Zephyr sa kagubatan, iisa lang ang mangyayari, hapunan. Gayunpaman, may plano na si Zephyr na pumasok sa kagubatan, dahil mayroon itong kailangan niya. Para lubos na mapagtanto ni Zephyr ang kanyang kapangyarihang Dragona, kailangan niyang pumasok sa partikular na kagubatan na ito. Sa isang lugar sa loob ng kagubatan ay ang tunay na kapangyarihan ng dragon. Nalaman ito ni Zephyr sa kanyang nakaraang buhay. Kung hindi dahil dito, hindi niya iisipin na pumasok sa kagubatan ng basta-basta. O mga dakilang halimaw ng kagubatan, mga dakila at kakilakilabot, sana'y hindi kayo masamang palad na makasalubong ako. Sarkastikong tumawa si Zephyr. Ang mga halimaw mismo ng kagubatan ay may sariling sistema ng kategorya, isang siyam na antas na sistema kung saan ang antas 1 ang pinakamahina at ang antas 9 ang pinakamalakas. May mga bulong-bulungan din ng isang halimaw na, Emperador, ang pinakamalakas sa lahat. Hindi na nila ako sinusundan, hindi ba? Akala ko naman ay may silbi sila, alam nila ang mga panganib ng lugar na ito. Buntong hininga ni Zephyr, nakahinga ng maluwag sa pag-iisip na hindi na siya hinahabol. Matapos huminga ng malalim, maingat na sinuri ni Zephyr ang kanyang paligid. Iba ang hangin sa loob ng Feather Forest, puno ng sama ng loob at kakilabutan, isang tunay na hindi kanais-nais na lugar. Ang baho ng lugar na ito ng dugo at bulok, kaya pala ito kinatatakutan, naisip ni Zephyr. Maingat na humakbang si Zephyr, habang ginagawa ang daan. Pagkaraan ng kalahating araw, nakarating siya ng mga 40 milya, palalim ng palalim sa kagubatan. Lalong sumisikip at sumasam ang hangin habang lumilipas ang panahon, magdudulot ito ng pag-aalala sa sinumang nasa loob. Kahit na tanghali na, ang kagubatan ay nanatiling madilim at misteryoso. Alam lamang ni Zephyr na ang tunay na enerhiya ng dragon ay naruroon sa Feather Forest, ngunit kung saan ito, wala siyang ideya. Kailangan niya itong hanapin. Bigla, narinig ni Zephyr ang tunog ng umaagos na tubig, malakas at makapangyarihan, parang dagandong ng tigre. Tiyak na talon iyon. Masayang naisip ni Zephyr. Mabilis siyang tumakbo patungo sa pinagmumulan nito. Pagkaraan ng mga 10 minuto, sa wakas ay nakarating siya sa talon.
Itinaas ni Zephyr ang kanyang ulo upang titigan ng tubig, pinagmamasdan ang pag-agos nito, inihambing ang hugis at daloy nito sa isang dragon. Hindi mapigilan ni Zephyr ang pag-inom sa nakakapreskong batis habang binubuhay nito ang kanyang mga pandama. Matapos niyang hugasan ang kanyang mukha, sinuri ni Zephyr ang kanyang paligid. Napansin niya kung gaano katahimik ang paligid, kung gaano kasaganya ang lupa, at nakita niya ang malalakas na halaman sa paligid. Hindi, kumunot ang noo niya, bagamat tahimik, ang hangin ay makapal at nakakatakot, masyadong tahimik. Ang uri ng katahimikan na naranasan ni Zephyr ay nagparamdam sa kanya ng pagkabalisa. Isang malakas na sipol ang umalangaw-ngaw sa likuran niya, may sama ng loob at intensyon, nagpapahiwatig na siya ay target. Lightfoot, takbo. Wala nang panahon si Zephyr para mag-isip, kailangan na niyang makalabas doon. Habang umiiwas siya, isang kislap ng berdeng liwanag ang lumitaw at nagdulot ng matinding amoy, tumama ito sa batong kinauupuan ni Zephyr. Agad na nabulok at nasira ang bato, nagpakita ito ng isang bagong butas, habang kumukulo ang berdeng usok. Kakilakilabot na lason. Nang makita na hindi ito tumama sa kanyang target, isang malaking anino ang sumulpot mula sa talon habang ipinapakita ang sarili kay Zephyr. Isang malaking ahas ang lumitaw, ang haba nito ay hindi mabilang, ang kulay ay berde, ang bibig nito ay kumikinang ng pula at berdeng likido, isang kakilakilabot na tanawin. Isang halimaw. Agad na tumakbo si Zephyr. Ang halimaw ay nagngangalang Emerald Serpent, bagamat isang Tier 1 beast ito, ang lakas nito ay kahanga-hanga, at napakalason. Isang patak lang ay sapat na para pumatay ng isang tao. Bukod pa rito, ang serpent ay may kaliskis na parang bakal. Maliban na lang kung ang kalaban ay isang agility fighter, walang sino man ang may chance sa laban dito. Ang pag-iisip sa kapangyarihan ng serpent ay nagpalakas pa sa Lightfoot ni Zephyr. Hinabol ng serpent si Zephyr, ayaw nitong makatakas ang biktima nito habang patuloy itong naglalabas ng lason. Sa lahat ng dako na nahahawakan ng lason, agad itong nasisira at naglalabas ng mga usok na berde. Bigla, isang puno ang bumagsak sa harapan ni Zephyr, hamarang sa kanyang daan, ang puno ay nabulok ng lason. Sinamantala ng serpent ang pagkakataon at sinugod ang ulo ni Zephyr. Ipinaglaban ni Zephyr ang sarili, pinapalakas ang kanyang sarili gamit ang tunay na enerhiya. Bumagsak ang kanyang kanang paa at yumanig ang lupa, pumutok ito, at sinundan ito ng isang kanang suntok. Pinalabas ni Zephyr ang kanyang earthquake fist. Sa kanyang suntok, isang sonic boom ang lumitaw. Bobong ahas, mamatay ka. Sigaw ni Zephyr, mabilis na muling ginamit ang Lightfoot, hindi siya sigurado kung magiging maswerte pa siya sa pangalawang pagkakataon. Naghanap si Zephyr ng kahinaan sa serpent, at agad na sinuntok ito nang makita niya ito. Ang kanyang lakas ay tumusok sa balat ng serpent, pumutok ang mga kaliskis nito at ang kanyang kamao ay nakapasok sa loob ng halimaw. Sumigaw ang halimaw sa sakit. Bago pa makapagdiwang si Zephyr, isang malaking buntot ang umihip at ipinatid siya. Para siyang nabangga ng isang bundok. Dumura si Zephyr ng sariwang dugo. Isa pang suntok ang dumating at ipinadpad si Zephyr patungo sa isang malaking puno. Lumipad siya ng mga 70 talampakan bago siya tumama sa lupa. Bago ngumiti ng palihim, mahina siyang umubo. Tang ina, muntik na. Kung kaya ko lang sanang lumikha ng isang kaliskis, madali ko sanang napatay ang halimaw na iyon. Nagsisisi si Zephyr. Bumangon ang Emerald Serpent mula sa pagkatulala at sumigaw ng malakas, muli nitong tinitigan ang binata. May alam na ako sa kahinaan nito, kailangan kong subukan ulit. Kinagat ni Zephyr ang kanyang mga ngipin at dali-daling ginamit ang daan, pinagaling ang kanyang nasirang katawan. Ginamit ni Zephyr ang Lightfoot, handa na siyang umatake ulit. Sinugod ng serpent ang buntot nito kay Zephyr, ito na iyon. Earthquake Feast. Ikinapit ni Zephyr ang sarili sa lupa, umatras sa isang suntok, at tinuon ang koneksyon sa pinakamahinang punto ng serpent. Ang halimaw ay tinamaan ng isang malakas na suntok, umikot ito at yumanggal sa sakit, ang lason ay tumulo mula sa bibig nito ng walang kontrol. Isang butas ang ginawa ni Zephyr kung saan ang pinakamahinang punto ng halimaw. Gamit ang huling sigaw, bumaling ang halimaw kay Zephyr, ang takot ay pumalit sa kanyang pagiging kalmado, at mabilis na umatras. Muntik na iyon. Bumantong hininga si Zephyr habang nahihirapang huminga, ang katawan ay basang-basa sa pawis. Nagpasalamat siya sa kanyang swerte na ang Emerald Serpent ay may nakamamatay na kahinaan, kung hindi, hindi siya magiging maswerte. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang strength level 6 lamang, wala siyang panama sa mga halimaw na may agility sa kagubatang ito. Bigla, bago pa makapagpahinga si Zephyr, isang malakas na boses ang umalangaw-ngaw sa buong kagubatan. Mamatay ka. Isang malakas na kislap ng liwanag ang sumilay sa mga puno, at walang anumang abiso, ang Emerald Beast ay hiniwa sa maraming piraso.
Isang grupo ng 5 ang sumunod, ang kanilang pinuno, isang binata na mga 20 anyos. May dala siyang eleganteng espada na yari sa jade na may mga palamuting ahas, may mukha na walang gaanong emosyon. Sa kanyang noo ay may tato na hugis ahas. Nakaramdam si Zephyr ng panganib mula sa lalaking ito. Ang iba pang miyembro ng grupo ay mga lalaking nasa 40 anyos, bagaman mukhang mga tauhan lamang niya, ang kanilang kapangyarihan ay hindi dapat maliitin. May isang outsider dito, hanapin ninyo siya at patayin ninyo, huwag ninyong ipaalam sa sinuman na nandito ako. Napansin ng binata si Zephyr, isang gulat na ekspresyon ang sumilay sa kanyang mukha, bago ito mabilis na naging isang matalim na titig. Opo, Ginoo. Sagot ng dalawang lalaki sa likuran niya, at agad na sumugod. Mula siguro sila sa Winged Serpent School. Napagtanto ni Zephyr ito nang makita niya ang tato sa noo ng lalaki, alam ito, hindi siya nag-atubiling tumakas. Ang Winged Serpents ay isang libong taong gulang na paaralan na may malalaking kapangyarihan. Sa kanyang nakaraang buhay, nakipaglaban pa nga ang guro ni Zephyr sa kanila. Ang Winged Serpents ay isang kakilakilabot, sadistikong paaralan, isang masamang komunidad ng masasamang mandirigma, marami ang makakakita sa kanila na walang silbi sa lupang ito. Ang espadang hawak niya ay puno ng mahiwagang kapangyarihan, maaari kayang ito ang Winged Serpent heirloom ang Ouroboros Blade. Kung ganoon, ang lalaking iyon ay, biglang napagtanto ni Zephyr kung sino ito. Sa kanyang nakaraang buhay, mayroong isang henyo sa Winged Serpents, si Kerr. Si Kerr ay isang kamangha-manghang martial artist, sinasabing siya ay isang agility fighter na noong bata pa siya. Ang kanyang kapangyarihan ay hindi tumigil sa paglaki, at lalong lumala sa paglipas ng panahon, ginagawa siyang isa sa mga pinakamahusay na mandirigma. Sinasabing ang kapangyarihan ni Kerr ay dahil nang siya ay 20, nakamit niya ang enerhiya ng dragon. Mula doon, umunlad siya lampas sa kanyang pagiging ahas, at kinuha ang kapangyarihan ng isang dragon. Ang gunggong na ito ay si Kerr, ang tagapagmana ng Winged Serpents. Naisip ni Zephyr, kung ganoon, alam niya kung saan ang enerhiya ng dragon. Kailangan ko siyang sundan. Saan ka pupunta? Ang daloy ng pag-iisip ni Zephyr ay naantala ng isang malakas na sigaw mula sa likuran. Nagtaka siya kung ano ang mangyayari sa susunod. Lumingon si Zephyr, nakita niya ang dalawang anino na mabilis na tumatakbo papalapit sa kanya, ang kanilang tunay na enerhiya ay halos sumabog na. Ang mga anino ay naging mga nilalang na parang ahas, at umiiwas sa paningin na may nakamamatay na intensyon. Kung gusto kong sundan si Kerr, kailangan ko munang patayin ang mga tauhan niya. Lumingon si Zephyr, itinutok ang kanyang enerhiya, at nawala sa loob ng kagubatan. Anak ng T***ta. Ang unggoy na yun ay may mga tricks, kailangan nating maghiwa-hiwalay. Kailangan nating makuha siya. Walang sino man ang dapat makaalam ng presensya ni Master Kerr dito. Wala. Tama, kailangan natin siyang patayin. Naghiwa-hiwalay ang dalawa, kinuha ang malalawak na anggulo sa direksyon ni Zephyr, lalong bumilis ang bilis ni Zephyr sa bawat sandali hanggang sa siya ay naging mga anino na lamang, at dumaan sa kagubatan. Pagkaraan ng ilang sandali, bumagal siya at huminto, sa kalaliman ng mga puno, umaasa na nawala na niya ang kanyang mga humahabol. Gayunpaman, alam ni Zephyr na ang dalawang mangangaso ay makapangyarihan, mas makapangyarihan sa kanya, mahahanap din siya nito. Kung kailangan kong lumaban, mahirap ito. Ngunit kung umatras ako, hindi na ako gagaling. Naisip ni Zephyr. Pareho silang malalakas, ngunit kung lalabanan ko sila isa-isa, kaya ko siguro ito. Kumunot ang noo ni Zephyr, bigla niyang naalala ang isang partikular na kasanayan at sinimulang gamitin ito. Ha! Nandyan ka pala. Bigla, isang masayang tawa ang papalapit ng papalapit. Isa sa mga mangangaso ang lumitaw sa harapan ni Zephyr, ang kanyang enerhiya ay nagpakita ng sarili bilang isang ahas at naging isang cobra, tinitigan si Zephyr. Anong ipagmamalaki mo? Hindi nga ako tumatakbo. Sagot ni Zephyr na may ngisi. Bago pa man siya matapos, sinalakay na ni Zephyr. Hey, isang hamak na strength level 6 ang nang-ahas na umatake muna. Bakit, hindi ka ba suicidal? Nang makita ang hamon ni Zephyr, agad na nagbago ang tono ng mangangaso. Itinaas niya ang kanyang kanang kamay, at nagpadala ng enerhiya na parang ahas na umikot patungo kay Zephyr. Isang malakas na sipol ang umalangaw sa mga puno, ang enerhiya ng umaatake ay agad na nakapalibot sa lugar sa isang mausok na simboryo. Earthquake Feast. Hindi umatras si Zephyr, nagpakatatag siya, hindi siya umatras. Bagamat ang Earthquake Feast ay isang karaniwang teknik, sa mga kamay ni Zephyr, ito ay isang puwersa na dapat pakitunguhan ng may paggalang. Nagpalitan sila ng suntok, sa loob ng ulap ng alikabok, mga anino lamang ang nakikita. Anumang bagay maliban sa malalaki, ang binging tunog ng kanilang mga suntok na tumama ay mahirap na maunawaan. Ang mga puno na nakapalibot sa kanila ay nanginginig sa bawat suntok.
Isang strength level 8 ay isang bagay, nahihirapan akong labanan siya. Nagsimulang mahirapan si Zephyr, naramdaman niyang naninigas ang kanyang mga kamay mula sa pagsuntok. Gayunpaman, hindi siya atras. Habang ginagawa ito, ang kanyang Earthquake Fist ay pumapasok sa isang bagong yugto. Naramdaman niya na ang teknik ay may higit pang maibibigay, ngunit nangangailangan ng isang huling pagbabago, may ideya si Zephyr. Ikaw ay isang hamak na strength level 6, gayunpaman, nandito ka, nilalabanan mo ako, ikaw ay isang bagay. Kung ipagpapatuloy mo ang iyong pagsasanay, sigurado akong magiging walang hanggan ka. Ngunit, kailangan mo lang akong inisin. Ngumiti ng bahagya ang lalaki, at pinagdikit ang kanyang mga kamay, isang tiyak na tingin ang sumilay sa kanyang mukha. Dito na ito matatapos, bata. Tinawag ng lalaki ang kanyang tunay na enerhiya, at ipinakita ang mga ito sa dalawang malalaking ahas, halos totoong totoo. Mabilis siyang sumunod sa mga tumpak na galaw, tulad ng pagbalot ng ahas sa kanyang biktima, nakakatakot ang bilis. Napagpasyahan ng lalaki doon na mismo, si Zephyr ay wala na. Nakaramdam si Zephyr ng isang malaking puwersa habang bumabagsak ito sa kanya, ngunit hindi niya ito pinansin. Sa kabila ng nakadidagang presyon, kalmado ang kanyang isipan, at matatag ang kanyang puso. Ginamit ni Zephyr ang Earthquake Fist para sa isang kontra-atake, ngunit sa sandaling iyon, napagtanto niya ang isang bagay. Mamatay ka. Lalong lumaki ang ngiti ng lalaki, sa kanyang mga mata, si Zephyr ay dinurog na ng mga ahas na kanyang kinuha, ngunit bago pa niya kumpirmahin ang kanyang pagpatay, si Zephyr ay nakawala sa kanyang mga tali, maliwanag na mga ilaw ang pumipintig mula sa kanyang mga mata. Ha, sa wakas nakuha ko na. Sabi ni Zephyr habang ang kanyang malakas na tawa ay umalangaw-ngaw. Doon din, nagbago ang kanyang aura. Earth Shatterer. Imposible. Mabilis na nagbago ang ekspresyon ng lalaki, hindi maunawaan kung paano ang hamak na ito ay nakagawa ng napakalakas na enerhiya. Ang puwersa ay parang isang burol na tumama sa kanya, at yumanig ang lupa. Ang nakita lamang ng lalaki ay isang nakakatakot na kamao na papalapit sa kanya, at dala nito ang kapangyarihan ng mismong lupa. Dito na ito matatapos. Kalmado ang tono ni Zephyr, ngunit malamig at desidido ang kanyang mga kilos. Ang kapangyarihan sa likod ng kanyang suntok ay hindi mailarawan, tulad ng kapangyarihan ng mga sinauna, kayang pumutok ang lupa. Ang mga ahas na lumitaw ay napunit sa mga piraso, parang papel, walang anumang makakapigil sa paglalakbay nito. Wala nang nagawa ang lalaki kundi titigan ang walang kapantay na kapangyarihan na papunta sa kanya. Isang malakas na dagandong ang umalangaw sa buong kagubatan, nanginginig ang hangin. Imposible, nahirapan ang lalaki, nanlalaki ang kanyang mga mata na may maliliit na guhit ng dugo na tumulo. Hindi niya maalis ang tingin kay Zephyr, hindi niya maunawaan ang kapangyarihan na sumabog mula sa binata. Gumalaw ang kanyang mga labi, ngunit walang salitang binigkas. Sa kanyang dibdib, isang duguan na butas ang damyugo ng husto. Alam niya, kahit gaano pa siya kahirap, hindi niya mapipigilan ang pagdaloy ng dugo. Ang magagawa na lamang niya ay titigan ng mahina bago siya dahan-daang bumagsak sa lupa, hindi na gumagalaw. Hindi masama sa lahat. Bulalas ni Zephyr, na tumanggaw ng may pagsang-ayon. Naramdaman niya na nagbago ang kanyang katawan sa lakas mula noon. Ang bawat hibla ng kalamnan sa kanyang katawan ay nakaramdam ng kapangyarihan, isang kapangyarihan na higit pang ipinataw sa walang limitasyong reserba. Ang reserbang ito ay dapat na focus. Ang focus ay isang mahiwagang elemento. Sa mundo ng martial arts, maraming mga kasanayan at teknik sa ilalim ng bawat mandirigma, at ang focus ay isang elemento na mas nagpapahintulot sa gumagamit na palakasin ng husto ang kanilang kakayahan sa pakikipaglaban. Ang focus mismo ay maaaring higit pang makategorya sa iba't ibang estilo, blade, polearm, staff, halberd, fist, palm, at iba pa. Ang focus na napansin ni Zephyr ay focus of the fist. Ibinigay ng Earth Shatterer ang likas nitong focus, isang clumsy ngunit barbaric na katangian, pinapayagan nito ang mga gumagamit nito na palakasin pa ang kapangyarihan ng kanilang mga suntok. Ang focus ng Earth Shatterer ay kamanghamanghang, ang ginawa ko lang ay tumawag ng kaunting bahagi nito at gayunpaman ang aking kapangyarihan ay tumaas ng maraming beses. Masaya si Zephyr, at umaasa na makakita ng higit pang earth-shattering na aksyon. Ang Feather Forest ay isang madilim at walang laman na lugar, madalas na amoy dugo at bulok, isang kakilakilabot na lugar na mapuntahan. Isang kaluskos ang narinig sa kagubatan, isang anino na parang kumukupas na kidlat ang dumaan sa mga puno. Ang tunay na enerhiya ay nakapaloob sa figura, at winasak ang mga puno sa harapan niya. Ikaw na maliit na unggoy, magpakita ka. Sigaw ng lalaki, ang boses ay puno ng galit. Wala siyang iba kundi ang pagkauhaw sa dugo sa loob niya at wala siyang iniisip na mabuti. Siya ang isa pang mangangaso na humahabol kay Zephyr. Hindi niya gagawin ang mga parehong pagkakamali ng kanyang kapareha, hindi na niya minamaliit ang kapangyarihan ng kanyang kalaban,
sa katunayan, isang pag-aalala ang nakapinta sa kanyang mukha. Sa loob lamang ng kalahating araw, nakita na niya ang kapangyarihan na pinakawala ng Strength Level 6 na mandirigmang ito. Ang pag-iisip sa kanyang mga nakatagong kakayahan ay nagdulot ng panginginig sa buto ng mga ngaso. Paano nagkaroon ng ganitong kapangyarihan ang unggoy na ito? Paano niya nakuha ang lakas para gawin ang mga gawaing ito? Hindi mapigilan ng lalaki ang pag-iisip nito, lalong lumalala ang kanyang pag-aalala. Sa mundo ng martial arts, tinatanggap ng karamihan ng mga tao na bagaman ang isa ay maaaring magkaiba sa isang antas lamang ng kasanayan sa isa pa, ang kanilang mga kapangyarihan ay magkakaiba. Gayunpaman, nagtataka ngayon ang mga ngaso kung gaano ito katumpak. Isang Strength Level 6 ang nakatalo ng isang Strength Level 8 nang walang gaanong kahirapan. Hindi lamang sila dalawang antas ang pagitan, kasunod ng status quo, ang isa pang mga ngaso ay dapat na madaling mapawi si Zephyr. Ngunit hindi iyon ang nangyari. Kailangan kong magulat kay Master Kerr. Ang harapin ng kanyang galit ay maaaring mas nais kaysa sa anumang hinahanap ko. Naisip niya habang mabilis na umikot ang kanyang mga takong. Pagkakataon pa lamang na lumingon siya, isang guhit ng enerhiya ang biglang lumitaw, papunta sa kanya. Nahaharap sa mas malalaking posibilidad, hindi mapigilan ng lalaki ang pagtaas ng takot sa kanya. Lumingon siya upang harapin ang umaatake sa kanya, para lamang makita si Zephyr na papalapit sa kanya na nakataas ang mga kamao, malinaw ang intensyon ni Zephyr. Frick! Dumura ang lalaki sa pamamagitan ng mga ngipin na nakagat, at dali-daling umiwas sa kamao, alam niyang mas mabuti na huwag tanggapin ang suntok ng diretsyo. Mamatay ka, gago! Pinangunahan ng lalaki ang kanyang kontra-atake, tinakpan niya ang sarili sa anyo ng isang Viper, at sumugod kay Zephyr. Huminga si Zephyr, hindi siya nag-atubili. Sa katunayan, inarmasahan niya ang sarili habang sumugod siya upang salubungin ang kanyang umaatake. Earth Shatterer. Nagpadala siya ng isang malakas na suntok patungo sa kanyang umaatake. Walang anumang makakapigil sa puwersang paparating. Nahaharap sa gayong hindi matitinag na puwersa, ang mga ngaso ay natulala sa kung ano ang gagawin sa susunod, hindi sinasadya, bumagal siya. Nagpalitan ng suntok ang dalawang mandirigma, ang bawat hakbang ay isang maayos na pagkilos. Wala itong iniwan sa pagkakataon, baka pindutin ng kanilang kalaban ang bentahe. Bago magpadala si Zephyr ng isang buong puwersang pag-atake patungo sa kanyang kalaban, sumigaw siya ng sigaw ng digmaan.